So, ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. At ito po, tapos ko na yung air gun ko. Makikita nyo, ayan, hindi na siya nakakak ngayon. Kasi po yung spring niya, pinahina ko na. Adjustable naman po yan sa ilalim. Pagkatapos ito, yan, ito na yung kanyang silencer. Napakatahimik. Yan nga po yung ginaya ko doon sa ating isang nilagay ko doon sa Indo. Binili ko po yun sa Indonesia pa rin yung silencer na yun. Tapos ginaya ko, mas mataba nga lang po ito, kaya mas tahimik. Yan nga lang, ang nabago sa kanya, mas mababa na yung capacity ng tank niya. Yung tank niya is 0.38 liters na lang, ang magaan, para po hindi ako mahirapan dalhin. Yan po ay inanodize ko. Yan, makikita nyo. Inanodize ko na siya. Kasi nakahingi tayo ng konting dye doon sa isa nating kaibigan. Tapos ito, naglagay tayo ng power plenum. Ito po kasi kaya ganyan yung kulay niya. Yan po yung mga una pa natin na inanodize na power plenum. Hindi na lang po natin asikaso mai-share doon sa ating mga kaibigan sa... Tapos yan, bago na yung regulator niya, 1,500 yung setting niyan, kaya kagaya nun. Pero 1,400 lang yung kanya talagang lumalabas na output. Ayun, so pangalawang guhit lang. Hindi pa umabot sa gitna. Kasi 3,000 PSI lang to eh. Hindi siya umabot sa gitna. Tapos, ito yung laman niya, 1,800 na lang. Kasi nga po, ayan, 1,800 PSI na lang yung laman ng main tank. Kasi nilagyan ko yan ng 2,000 kanina. Nung mabuo ko na, nilagyan ko agad ng 2,000 PSI na. Ganun po kasi ako, hindi kaagad ako nagsasagad kapag unang lagay ko ng hangin. Kasi po ito, bago ko siya inanodize, ikinder ko na yung kanyang inayos ko na yung mga groove ng O-rings niya. Yung spring ng valve natin ay gumamit ako ng escopeta rin na spring, yung mahaba, yung ginagamit sa foot pump, yung pong nagdadala nung sa foot pump niya, yung bumubukas sumasara during nagpa-pump kayo. Ngayon, ito nga yung regulator niya is bago rin yan. Tapos bago rin yung tank, kaya yung na siya, yung dulo niya is na, pabilog na. Tapos yan nga, na anodize natin. Hindi ko na nailipat itong kasi naglagay ako ng inisip ko kasi yung pansara. Kaya hindi ko na inilipat. Ito po ay hindi tinatabla ng anodize. Ewan ko bakit. Ilang beses ako nag-attempt dito, yung trigger guard na para lagyan ng kulay, hindi talaga umubra. So dito, ayun nga, yung hammer niya medyo malambot na. At yun nga, nung tinesting ko siya kanina, 1,400 PSI yung output niya. Nung tinesting ko siya, meron kasi diyang pinagputulan kami ng puno ng malunggay. So doon, kaya ganon, medyo sariwa yung pinagpapadaanan ko una nung para hindi po maingay. Tapos may plywood sa likod, lumusot pa rin siya doon, 3/4 na plywood, lusot pa rin siya. Then, pader na yung semento na, medyo kinis yung ko. Ito na po ang nangyari. Manipis na kaya pinilit kong kolektahin para makita ko rin kung okay na yung power niya. So, lumusot siya sa sa malunggay, puno ng malunggay, ganito kalaki. Yan, ganyan kalaki yung puno ng malunggay. And then may plywood na 3/4. Tapos lusot pa rin siya doon. Tapos eto na, pisa pa rin, parang papel pa rin pagtama niya sa pader. So, ayun, sabi ko, okay na yung power niya. Tapos napakatahimik ng silencer niya kasi. Yun nga, nakopya natin yan doon sa isang made in Indo na silencer. Tahimik talaga. Dito naka 10 shots ako.
Yung 2,000 PSI nabawasan ng 10 shots, ayan, 1,800 pa. Yung natitira sa 200 PSI bawat shot. So itong power plenum na to, pinalaki ko yung butas niyan sa loob. Kung mapapansin nyo yung mga power plenum na gawa natin nung nakaraan, kasi laki lang siya nung thread nitong regulator dito sa dulo. Pag ganun. Pero yan, malaki ang loob niyan kasi pinakainan ko sa machine yung loob. Tapos yan, ano ko, dati kasi yan, 1 week ay bumababa kapag nilagyan mo ng 3,000 doon sa kanyang 0.5 dati na tank. Pag nilagyan mo ng 3,000 PSI, pagdating ng 1 week, 1,000 na lang. So, nagbabawas siya. Ngayon, ito, nilagyan ko siya ng hangin, ano pa, nasa 4 PM pa. Kasi hindi tayo pwede maingay kasi yung electric, ano natin, air pump natin. Kaya, ano ngayon is, 11 PM na, o 11:02 na. Ayan, 11:02 na. Kaya hindi na tayo pwede mag-ingay, hindi tayo pwede maglagay ng hangin. So, yung ilang oras, nakita ko hindi talaga siya bumawas. So, okay na. Katulad nung ano natin dyan, Indomade na tactical na binuo natin. Mula nung hanginan ko ng 2,000 PSI din, ganun lang naman ako maghangin palagi. Kapag, hanggang ngayon, hindi nababawasan. Nabawas lang sa kanya is yung yung nung tinesting ko siya. Kung okay yung barrel niya. Kasi yung barrel niya made in Indo rin. Ayun, nasa pag-machine lang siguro talaga para hindi talaga madideform yung pellet pag yung sa paggawa ng groove ng O-ring sa loob. Kasi yan ang kaibahan ng hammer type sa bolt action. Sa bolt action, meron siyang O-ring sa loob ng barrel. Kaya kailangan yun. Hindi mo pwedeng palusutin pabalik yung pellet mo kasi masisira yung O-ring. Dito po pwede sa hammer type. Kaya ito yung ginagawa nilang pantiksay. So yun nga po, may nabasa kasi akong comment nung pasensya na po kayo kung medyo na-misinterpret nyo yung sinabi ko. Yung sabi ko wag pakyawin yung adjustment. Doon ako nagbibiro lang po ako noon. Medyo masaya kasi ako nang gawin yung video na yan. Ngayon yung yan, ito kasing regulator, hindi naman every time na mag-a-adjust ka yan. Kailangan mo mag-adjust ng spring. Pero, ano rin yan, depende dun sa mo. Kasi, let's say gawin mo 1,500, yan ang, yan, basic niyan. Gawin mo 1,500 yung regulator mo. And then, ngayon, itatama mo na lang, kailangan adjustable yung spring mo dito sa iyong hammer. Doon ka na lang mag-a-adjust hanggang sa makuha mo yung tamang power na gusto mo at saka yung accuracy na gusto mo, doon ka ngayon mag-a-adjust. So yun lang ina-adjust. Yung regulator, hindi po natin yan palaging ginagalaw. Kasi unang-una may O-ring yan, tapos yung mga disc sa loob, yung mga thread niya, parang kasi nasa high side siya Ito kasi yung high side natin. Ito mula dito. Pag high side dyan. Umaabot ng 3,000 PSI yan. Pag nilagyan ng 3,000. Then dito yung output mo. Pag ganyan. Pabalik na. Yun yung output mo. Mula sa kalahati ng regulator sa may thread na yan. Kapag ganyan. Yun ang output mo. So medyo mababa. Ang natin is wag palaging galawin yung regulator. Kung ano yung output na gusto mo, then itama mo na lang doon sa lakas ng hammer mo. Doon ka na ngayon mag-a-adjust. Hindi lang kailangan mag-adjust ka palagi ng regulator, kundi doon na. Pag natapos mong adjust ng regulator, nakuha mo na yung output na gusto mo, dito ka na lang talaga mag-a-adjust. Darating yung time na hindi ka na kontento. Let's say nagpalit ka ng barrel, mag-a-adjust ka rin ng spring, pero yung output mo hindi na kailangan unless magpalit ka rin ng regulator, or pag nagpalit ka ng is mas malaking
butas yung barrel mo, let's say 0.25, talaga magbabago ka ng output ng regulator mo. At least, kung slug ang gagamitin mo, is gagamit ka ng at least 2,000 hanggang 2,200 PSI. 2,200 o nga PSI na output kasi slug. Ngayon kung 0.25 ordinary pellet, yung rounded ang gamit mo lang, 1,800 to 2,000 PSI is enough na. Yung 1,800 PSI no, napakalakas na. Yung napakaganda na tumama. Kasi yung isang kaibigan natin, 0.25 nga yung barrel niya. So, 1,800 PSI yung output niya. Pero sabi niya, yung iba ay 2,000 PSI, maganda tumama. Tsaka mas malakas. So, hanggang 2,000 PSI, okay yon. Kung slug is 2,200. So, yon. Pagkatapos noon, mag-a-adjust ka pa rin ng spring mo doon. Let's say, mag-a-adjust ka ngayon, doon mo na papatamain sa spring. Pero hindi every time na kailangan mo mag-adjust ng power is kailangan mo pa mag-adjust ng regulator. Hindi na. Kung magdadagdag ka ng power, dagdagan mo na lang ng lakas yung spring ng iyong hammer. Pataasin mo na lang yung hammer mo, yung lakas ng hammer. Lalakas na rin po yung labas ng pellet niya. Yung FPS niya tataas na. So, ayan, ay hindi siya folding. Siguro later on, kapag ipo-folding ko na rin siya, kasi malaking bawas sa sukat. Pagka binawasan mo siyang gano'n, parang kung tatanggalin pa yung silencer, bali ilang na lang, ilang dakal na lang, 1, 2, 3. Wala nang 4 na dangkal kapag folding na. Pag natupi mo na, tapos natanggal mo yung silencer. Ito naman ay madaling tanggalin kasi yung pagka-thread natin dito, fine thread talaga. Kasing parehas siya ng thread ng ating regulator. Ganon din. Kasi ang kagandahan yan, kasi kapag ganun kaliit yung thread mo, hindi naman ito pressurized. Nagkakaroon lang siya ng pressure kapag dumaan dyan yung hangin galing dito sa iyong transfer port. Ngayon, ang dyan, kagandahan kasi ng ganun kanipis, maraming ikot na kagad dyan. Yung ganyan kahaba mo, napakaraming ikot na. Kung mapapansin nyo, ayan, kinakabit ko. Huwag nyo na ikakabit na singhal. Sisigurado nyo, kahit ako minsan, pakilo-kilo rin. Pero alam nyo naman, pagka hindi na siya singhal, huwag nyo pilitin pumasok siya na singhal kasi yun lang, madali siyang, pag pinasok mo singhal, papasok naman siya. Ang ganda na lang siya. Kaya mapapansin yun, daming ikot. No? Tapos ang ganyang kapinong thread ay mas mabilis siyang humigpit. Yan. Konting mo lang, mahigpit na. Ayan. Mahigpit na kagad siya. Tapos walang sayad talaga. Walang sabit. Ayan, lahat yan, ganyan ang thread na ginamit ko. Wala siyang sabit. Pagkakabit pa lang, yan na, diretso na, ma'am. Wala ka nang iisipin pa, ay, may sabit, i-align ko pa. Yun po yung natutunan kong bago ngayon. Sa matagal na mag-analyze tayo kung anong problema, so dapat nag-improve. So yun yung naisip ko sa kanya. Hindi ganun kakinis yung pagka-anodize ko kasi akin naman yan. Ako naman yung gagamit yan. Importante sa akin yung accuracy kasi mapupulaan tayo ng yung mga kasama natin o maker pa naman. Ang bobo ng airgun. So yun po. Na-miss ko rin yung mag-vlog kasi matagal tayong naging busy. Kaya matagal tayo. Na-miss ko rin kayo kasi matagal tayong hindi nga nagkakasama-sama yung mga matagal tayo naging busy sa ibang mga bagay. So ngayon ito na, tapos na yung mga ginagawa natin na iba. So ngayon balik tayo ulit dito sa airgun
At yan yung hobby talaga natin eh. Ah, makikipag ano na tayo, makikipag kaibigan na tayo, mga kapwa natin maker dito sa ano. Kasi dati hindi ako makaporma ng gano'n kasi binabas tayo eh. Kasi nung una, siyempre baguhan tayo, hindi mo marunong, babas ka talaga ng mga yan, yung mga maker, wala pang respeto sa iyo kasi baguhan ka. So yun ang ano, ngayon naman ay hindi na, pare-parehas na lang na gumagawa, pare-parehas na lang na ano, so pantay-pantay na siguro. Nga pala yung isang maker na kaibigan natin dito sa Cavite, schedule natin kung kailan tayo makakapasyal sa bahay dito para ano ko sa'yo, may share ko sa'yo yung knowledge ko sa pag-anodize. At yun, since maker siya, talagang gusto niyang matutong mag-anodize. Mas maganda nga naman yung mga gawa niya kung naka-anodize yan. Kaya nga, sa ngayon, nakikipagkaibigan tayo. Umpisa na tayong plano kasi natin magtayo dito ng organization ng airgun dito sa Cavite. Kaya ayun, makikihalubilo na tayong muli at hindi na tayo busy. Magiging busy tayo sa airgun na. Diyan na sa ating pinagandaan ko lang yung darating nating invitation sa Tarlac this coming month. Kaya medyo nagpe-prepare tayo para doon. So ganito na lang at maraming salamat po ulit sa inyong lahat at andyan pa rin kayo at yung channel natin patuloy na lumalaki kahit dahan-dahan, mas maganda naman yan at quality, dahan-dahan yung pag-angat. So samahan nyo ako, magsama-sama tayo hanggang sa at kayo mag-alala hanggang sa abot ng aking makakaya, babahagi ko sa inyo pati yung pag-repair nitong mga airgun na to, yung made in Indo. Marami tayong na-repair na yan. May mga FX pa nga na Indo. The Priest, yan, ganyan, RTI. Nagagawa natin na minsan ay wala na tayong time i-video. Ngayon, i-video natin at i-share natin sa inyo lahat kung paano natin ginagawa. Maraming salamat.